Handa ka na bang marinig ang mga salitang kayang yumanig sa iyong pananampalataya? May mga katotohanan na matagal nang nakatago, ngunit ngayon ay unti-unting ibinubunyag. At ang mga salitang ito ay hindi mula sa karaniwang tao kundi mula mismo kay Jesus. Ano nga ba ang kanyang sinabi tungkol sa Israel na maaring magbago ng iyong pananaw? Manatili ka hanggang dulo dahil maaring ito na ang mensaheng hinihintay ng iyong puso. Sa bawat pahina ng Biblia ay may mga lihim na naghihintay na maunawaan. Ang Israel ay hindi lamang isang lugar, kundi isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Maraming beses itong binanggit ni Jesus sa kanyang mga aral at babala. Ngunit ilan lamang ang tunay na nakakaintindi ng lalim ng kanyang mga salita. Ngayong araw ay bubuksan natin ang mga mata at puso upang mas maunawaan ang kanyang mensahe. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay nagbibigay lakas upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Sa simpleng pag-subscribe at pag-share ay nagiging bahagi kayo ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na magdala ng liwanag sa iba. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay patungo sa katotohanan. Sinabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at saklaw ang buong mundo. Kasama sa mundong iyon ang Israel at pati na rin tayo. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan kundi para sa lahat ng nananampalataya. Kaya mahalagang maunawaan natin ang koneksyon ng mga salita ni Jesus tungkol sa Israel at sa ating sariling buhay. Habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito, ay nawa ay buksan mo ang iyong puso sa kanyang tinig. Maaring may mga bagay kang matutuklasan na magpapabago sa iyong pananampalataya. Maaring may mga tanong kang masasagot at mga pagdududa na mawawala. Ang bawat salita ni Jesus ay may layunin at direksyon para sa atin. Kaya samahan mo ako hanggang sa huli at sabay nating tuklasin ang lalim ng kanyang mga pahayag tungkol sa Israel. Unang salita, ang pagtawag ni Jesus sa Israel bilang piniling bayan sa paglalakbay ng kasaysayan ng pananampalataya ay malinaw na ipinakita ni Jesus ang natatanging papel ng Israel sa dakilang plano ng Diyos. Hindi lamang ito simpleng lupain, kundi isang banal na lugar kung saan paulit-ulit na ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya. Ang pagkakakilanlan ng Israel ay nakaugat sa mga pangako na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Sa bawat salitang binigkas ni Jesus ay makikita ang lalim ng layunin para sa bayang ito. Ang pag-unawa rito ay tumutulong upang mas makita natin ang kabuang mensahe ng Biblia. Hindi itinanggi ni Jesus na ang pagiging pinili ng Israel ay may kaakibat na mabigat na pananagutan. Ang pribilehiyong ito ay hindi dapat maging dahilan upang sila ay magmataas o maging kampante. Sa halip ito ay paalala na ang bawat biyaya ay may katumbas na obligasyon na dapat tuparin. Sa ilang yugto ng kanilang kasaysayan, ay naranasan nila ang paglayo sa tamang landas. Ngunit ang layunin nito ay upang sila ay maibalik sa tamang direksyon. Sinabi sa Matthew 23 verse 37, "O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing." Ang mga salitang ito ay naglalaman ng matinding habag at pagmamahal ni Jesus para sa kanyang bayan. Ipinapakita nito na sa kabila ng kanilang pagtanggi, ay nananatiling bukas ang kanyang pagnanais na sila ay maprotektahan. Ang larawan ng isang inahing ibon ay sumisimbolo sa kanyang pag-aaruga. Dito natin mauunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kapag iniisip natin ang mensaheng ito, ay mapapansin natin na hindi lamang ito para sa Israel, kundi para rin sa atin. May mga pagkakataon na tayo rin ay lumilihis sa tamang landas. Sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang tumatawag upang tayo ay makabalik. Ang kanyang paanyaya ay hindi nawawala kahit tayo ay nagkakamali. Ito ang paalala na ang bawat isa ay may pagkakataong magbago. Habang pinagninilayan mo ito, ay mahalagang suriin mo ang iyong sariling tugon sa Diyos
Ikaw ba ay handang tumugon sa kanyang tawag o patuloy mo itong iiwasan? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang piliin ang kanyang kalooban. Kung bubuksan mo ang iyong puso, ay makikita mo ang direksyon na kanyang inihahanda. Nawa ay magsilbi itong inspirasyon upang mas lumapit ka sa kanya. Ikalawang salita, ang babala ni Jesus sa Jerusalem tungkol sa darating na paghuhukom. Sa kanyang mga pangaral ay hindi lamang pag-asa ang dala ni Jesus, kundi pati seryosong paalala tungkol sa kahihinatnan ng patuloy na pagsuway. Binanggit niya ang Jerusalem bilang sentro ng pananampalataya, ngunit naging lugar din ng matinding pagtanggi sa mga sugo ng Diyos. Ang lungsod na inaasahang magiging ilaw ay minsang nalugmok sa kadiliman dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Sa kanyang mga salita ay mararamdaman ang bigat ng katotohanan na may darating na kaparusahan kung hindi magbabago. Ito ay hindi pananakot, kundi isang malinaw na babala na nagmumula sa pag-ibig na nais magligtas. Ipinaliwanag ni Jesus na ang patuloy na pagbaliwala sa tinig ng Diyos ay nagbubunga ng masakit na resulta na hindi maiiwasan. Ang bawat pagtanggi sa katotohanan ay unti-unting naglalayo sa tao mula sa liwanag na dapat sana ay gumagabay sa kanya. Hindi agad dumarating ang paghuhukom, ngunit tiyak itong darating sa tamang panahon ayon sa katarungan ng Diyos. Ang mga nangyari sa Jerusalem ay nagsilbing halimbawa kung ano ang maaaring mangyari sa sinumang patuloy na magmamatigas. Sa ganitong paraan ay ipinapakita na ang awa at hustisya ay magkasabay na umiiral sa kanyang kalooban. Sinabi sa Luke 19 verse 41 to 44, "And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes." Ang talatang ito ay nagpapakita na si Jesus ay umiyak para sa Jerusalem dahil alam niya ang darating na kapahamakan nito. Hindi siya natuwa sa mangyayaring paghuhukom, kundi nasaktan dahil sa pagkawala ng pagkakataon ng bayan na makilala ang kapayapaan. Makikita dito na ang Diyos ay hindi nagagalak sa kaparusahan, kundi nais niya ang pagsisisi at pagbabalik loob ng tao. Ang kanyang pagluha ay patunay ng kanyang malasakit sa bawat kaluluwa. Kapag iniugnay natin ito sa ating sariling buhay, ay makikita natin na ang mensaheng ito ay may direktang kinalaman sa ating mga desisyon araw-araw. May mga pagkakataon na naririnig natin ang tama, ngunit pinipili pa rin natin ang maling landas dahil sa sariling kagustuhan. Ang patuloy na ganitong gawain ay maaring magdala sa atin sa sitwasyong mahirap ng balikan kung hindi agad kikilos. Ngunit habang may oras pa, ay may pagkakataon pa tayong baguhin ang direksyon ng ating buhay. Ang babalang ito ay paanyaya upang maging mapagmatyag at bukas sa tinig ng Diyos. Habang iniisip mo ang mga salitang ito, ay itanong mo sa iyong sarili, kung ikaw ba ay nakikinig o nagbubulag-bulagan sa katotohanan. May mga bagay ba sa iyong buhay na kailangan mo nang itama bago pa maging huli ang lahat? Ang bawat sandali ay mahalaga at hindi dapat sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung pipiliin mong sundin ang Diyos, ay makakaranas ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ikatlong salita, ang pangako ni Jesus sa pagbabalik at pagbangon ng Israel. Sa gitna ng mga babala at paalala, ay hindi kailanman nawala ang pag-asa na dala ng mga salita ni Jesus tungkol sa hinaharap ng Israel. Ipinahayag niya na may darating na panahon na ang bayan na minsang naligaw ay muling babangon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pangakong ito ay nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman na naranasan ng kanilang kasaysayan. Hindi man agad nakita ang katuparan nito, ay nananatili itong buhay sa puso ng mga nananampalataya. Sa ganitong paraan ay ipinapakita na ang plano ng Diyos ay hindi natatapos sa pagkabigo, kundi humahantong sa muling pagbangon. Ipinaalala ni Jesus na ang mga pangako ng Diyos ay hindi naglalaho kahit gaano pa katagal ang hintayan ng katuparan. Ang bawat salita na nagmula sa Kanya ay may kasamang katiyakan na hindi mababago ng panahon o sitwasyon. Sa kabila ng mga pagkukulang ng bayan, ay patuloy pa ring umiiral ang layunin ng Diyos para sa kanila. Ang Kanyang mga pangako ay parang ilaw na patuloy na gumagabay. Kahit sa pinakadilim na yugto ng kanilang paglalakbay, ito ang nagbibigay lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sinabi sa Luke 21 verse 24, "And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled."
Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na may itinakdang panahon ng lahat ng bagay ayon sa plano ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit may panahong tila natatalo ang Israel, ay hindi ito nangangahulugang tuluyan na silang nakalimutan. May hangganan ng paghihirap at may tamang oras ang pagbangon na itinakda ng Panginoon. Sa ganitong pananaw ay makikita natin na ang kasaysayan ay gumagalaw ayon sa kanyang kalooban. Kapag inisip natin ang mensaheng ito, ay nagbibigay ito ng pag-asa, hindi lamang para sa Israel kundi para rin sa bawat isa sa atin. May mga panahon sa ating buhay na pakiramdam natin ay tayo ay nabigo at nawalan ng direksyon. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagtatapos doon ang ating kwento dahil may nakahandang bagong simula ang Diyos. Ang bawat pagkadapa ay maaring maging daan tungo sa mas matibay na pananampalataya. Kung tayo ay mananatiling nagtitiwala, ito ang paalala na ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo ay muling maitayo. Habang pinagninilayan mo ito, ay alalahanin mo na ang Diyos ay may plano rin para sa iyong kinabukasan na puno ng pag-asa. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang iyong pinagdaanan dahil kayang baguhin ng kanyang kapangyarihan ang iyong sitwasyon. Ang mahalaga ay ang iyong pagtitiwala at patuloy na paglapit sa Kanya sa bawat yugto ng iyong buhay. Kung hahawakan mo ang Kanyang pangako, ay makikita mo ang unti-unting pagbabago na magdadala sa iyo sa mas mabuting bukas. Nawa ay magbigay ito ng lakas ng loob upang magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Ika-4 na salita, ang pagtanggi ng Israel at ang paanyaya sa pagsisisi. Sa mga pahayag ni Jesus ay malinaw niyang ipinakita na ang Israel ay may mga pagkakataong tumanggi sa liwanag na ibinibigay ng Diyos. Ang pagtangging ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali, kundi isang seryosong paglayo sa katotohanan na matagal nang ipinangaral sa kanila. Sa kabila ng kanilang kaalaman sa kautusan, ay pinili pa rin ng ilan na isara ang kanilang puso sa kanyang mensahe. Ito ang naging dahilan kung bakit madalas silang paalalahanan ng mga propeta at pati na rin ni Jesus mismo. Ang sitwasyong ito ay sumasalamin sa kahinaan ng tao na kahit may alam ay nagkakamali pa rin sa pagpili. Hindi hinatulan agad ni Jesus ang bayan, kundi binigyan niya sila ng pagkakataon upang magsisi at magbago ng kanilang direksyon. Ang kanyang mga salita ay puno ng paanyaya na bumalik sa Diyos at iwan ang mga maling gawain na naglalayo sa kanila. Ipinakita niya na ang tunay na layunin ng kanyang pagdating ay hindi upang magparusa, kundi upang magligtas. Ang bawat paalala ay may kasamang pag-asa na ang sinumang lalapit ay hindi niya itataboy. Sa ganitong paraan ay makikita ang kanyang malasakit sa kalagayan ng bawat tao. Sinabi sa Matthew 21 verse 42, Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang mismong tinanggihan ay siyang itinaas ng Diyos upang maging pundasyon ng kaligtasan. Ipinapahiwatig nito na ang pagtanggi ng Israel kay Jesus ay hindi naging hadlang sa katuparan ng plano ng Diyos. Sa halip ay naging bahagi pa ito ng mas malawak na layunin na magdala ng kaligtasan sa marami. Makikita dito na ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang gamitin kahit ang pagtanggi ng tao upang maisakatuparan ng kanyang kalooban. Kapag iniugnay natin ito sa ating buhay, ay makikita natin na tayo rin ay may mga sandaling tumatanggi sa direksyon ng Diyos. May mga pagkakataon na pinipili natin ang sarili nating kagustuhan kahit alam nating hindi ito ang tama. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang paanyaya ng Diyos na tayo ay magsisi at bumalik sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat hanggat may pagkakataon pang magbago at itama ang ating landas. Ito ang paalala na ang biyaya ng Diyos ay laging handang tanggapin ang sinumang lalapit. Habang iniisip mo ang mensaheng ito, ay mahalagang tanungin mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay tumatanggi o tumutugon sa kanyang tawag. May mga bagay ba sa iyong buhay na kailangan mo nang isuko upang makaranas ng tunay na pagbabago? Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Kung bubuksan mo ang iyong puso sa Kanya, ay mararanasan mo ang kapatawaran na matagal mo nang hinahanap. Nawa ay magsilbi itong gabay upang piliin mo ang landas na maglalapit sa iyo sa Kanyang presensya. Ika-5 salita, ang pagpapalawak ng mensahe mula Israel patungo sa buong mundo. Sa mga pahayag ni Jesus
ay makikita na ang mensahe ng Diyos ay nagsimula sa Israel. Ngunit hindi ito nanatili roon lamang. Ang bayang ito ang naging daan upang maipahayag ang katotohanan na kalaunan ay aabot sa iba pang mga bansa. Ipinakita niya na ang plano ng Diyos ay hindi limitado sa iisang lahi, kundi para sa lahat ng tao sa iba-ibang panig ng mundo. Sa ganitong paraan ay naging tulay ang Israel upang maipakilala ang liwanag sa mas malawak na saklaw ng sangkatauhan. Ito ay patunay na ang layunin ng Diyos ay mas malaki kaysa sa inaakala ng marami. Ipinahayag ni Jesus na darating ang panahon na ang mabuting balita ay ipapahayag hindi lamang sa piling grupo, kundi sa bawat sulok ng mundo. Ang kanyang mga alagad ay inatasan upang ipagpatuloy ang gawaing ito na may tapang at pananampalataya. Hindi naging madali ang kanilang misyon dahil sa mga pagsubok at pagtutol na kanilang hinarap. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mensahe ay patuloy na lumaganap at nagbunga ng pagbabago. Sa maraming buhay, ito ang nagpapakita na ang salita ng Diyos ay hindi kayang pigilan ng anumang hadlang. Sinabi sa Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang mensahe ay para sa lahat ng bansa at hindi lamang para sa Israel. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay may pandaigdigang layunin na dapat maabot ang bawat tao. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay isang mahalagang bahagi ng kanyang dakilang plano. Sa ganitong paraan ay nabibigyan ng pagkakataon ang lahat na makarinig at tumugon sa kanyang paanyaya. Kapag iniisip natin ito, ay mauunawaan natin na tayo ay kabilang sa mga nakatanggap ng mensaheng nagsimula sa Israel. Ang pananampalatayang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng mahabang paglalakbay ng katotohanan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. May pananagutan din tayo na ipasa ito sa iba upang mas marami pa ang makarinig at makaranas ng pagbabago. Hindi ito para itago, kundi upang ibahagi sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at direksyon. Ito ang paraan upang maging bahagi tayo ng patuloy na gawain ng Diyos sa mundo. Habang pinagninilayan mo ang salitang ito, ay isipin mo kung paano mo maibabahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magsimula, dahil ang mahalaga ay ang iyong puso na handang sumunod. Sa simpleng paraan ay maaari kang maging instrumento upang may isang taong makakilala sa Diyos. Ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa buhay ng iba kung ito ay ginagawa ng may pagmamahal. Nawa ay magsilbi itong hamon upang maging ilaw ka rin sa mundong iyong ginagalawan. Ika-6 na salita, ang pagkilala sa panahon ng pagdalaw ng Diyos. Sa mga turo ni Jesus ay malinaw niyang binigyang diin na may mga sandali na ang Diyos ay kumikilos sa kakaibang paraan na dapat mapansin at maunawaan ng tao. Ang Israel ay nabigyan ng maraming pagkakataon upang makita ang kanyang presensya, ngunit hindi nila lubos na nakilala ang kahalagahan ng mga sandaling iyon. Dumating ang anak ng Diyos sa kanilang harapan, ngunit marami ang hindi nakaunawa sa tunay niyang layunin. Ito ay nagdulot ng malaking pagkawala dahil hindi nila napakinabangan ang biyayang inilapit sa kanila. Sa ganitong pangyayari, ay makikita kung gaano kahalaga ang pagiging mapagmatiyag sa mga kilos ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus na ang hindi pagkilala sa tamang panahon ay may kaakibat na mabigat na epekto sa buhay ng tao. Ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos ay may layuning magdala ng pagbabago at mas malalim na relasyon sa Kanya. Kapag ito ay hindi pinansin, ay maaring lumipas ang sandali na hindi na maibabalik pa. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang oras ay mahalaga at hindi dapat sayangin. Ang pagkakaroon ng bukas na puso at isipan ay mahalaga upang hindi natin mapalampas ang kanyang pagdalaw. Sinabi sa Luke 19 verse 44, "Because thou knewest not the time of thy visitation." Ang talatang ito ay nagpapakita ng dahilan kung bakit dumating ang kapahamakan sa Jerusalem, dahil hindi nila nakilala ang pagdating ng Diyos sa kanilang buhay. Ipinapahiwatig nito na ang kawalan ng pagkilala sa kanyang kilos ay nagbubunga ng panghihinayang sa bandang huli. Makikita dito na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, ngunit kailangan nating maging handa upang ito ay ating makita. Ang pagiging sensitibo sa kanyang presensya ay mahalaga sa ating pananampalataya. Kapag iniugnay natin ito sa ating karanasan,
ay mapapansin natin na may mga sandali rin na ang Diyos ay kumakatok sa ating puso sa iba-ibang paraan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay o sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Ngunit dahil sa abala o pag-aalinlangan ay hindi natin agad nakikilala ang kanyang tinig. Ito ay nagiging dahilan kung bakit may mga pagkakataong nawawala sa atin ang mga biyayang inihahanda niya. Sa ganitong sitwasyon ay mahalagang matutunan nating makinig at magtiwala sa Kanya. Habang pinagninilayan mo ang mensaheng ito, ay itanong mo sa iyong sarili kung ikaw ba ay handang makilala ang kilos ng Diyos sa iyong buhay. May mga pagkakataon ba na pinalampas mo ang Kanyang paanyaya dahil sa takot o pagdududa? Ang bawat sandali ay mahalaga at maaaring ito na ang panahon na hinihintay mo upang magbago. Kung bubuksan mo ang iyong puso, ay makikita mo ang Kanyang presensya na matagal nang kumikilos sa iyong paligid. Nawa ay magsilbi itong paalala upang maging handa ka sa bawat pagdalaw ng Diyos sa iyong buhay. Ikapitong salita, ang paghahari ng Diyos na hindi nakagapos sa isang lupain. Sa mga turo ni Jesus ay malinaw niyang ipinakita na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang pisikal na lugar tulad ng inaakala ng marami. Bagamat mahalaga ang Israel sa kasaysayan, ay ipinaunawa niya na ang paghahari ng Diyos ay higit pa sa hangganan ng anumang bansa. Ang kanyang mensahe ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa na ang presensya ng Diyos ay maaaring maranasan saan man naroroon ang isang taong may pananampalataya. Hindi na ito nakadepende sa isang templo o lokasyon, kundi sa puso ng bawat naniniwala. Sa ganitong paraan ay pinalawak niya ang pananaw ng tao tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na koneksyon sa Diyos ay hindi nakabase sa lugar, kundi sa relasyon na nabubuo sa pagitan ng tao at ng may kapal. Ang pagsamba ay hindi lamang ginagawa sa isang tiyak na lugar, kundi sa anumang sandali na ang puso ay nakatuon sa Kanya. Ito ay isang paanyaya na gawing bahagi ng araw-araw na buhay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ganitong pananaw ay nawawala ang limitasyon at mas nagiging personal ang karanasan ng pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa pagiging bahagi ng Kanyang kaharian. Sinabi sa John 4 verse 21, Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ang talatang ito ay nagpapahayag na darating ang panahon na ang pagsamba ay hindi na nakatali sa isang lugar lamang. Ipinapakita nito na ang relasyon sa Diyos ay magiging mas malaya at mas malapit sa puso ng bawat tao. Hindi na mahalaga kung saan ka naroroon, kundi kung paano ka lumalapit sa Kanya. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tunay at taos-pusong pagsamba. Kapag iniisip natin ito ay mauunawaan natin na ang presensya ng Diyos ay hindi limitado sa isang bansa, kundi sumasaklaw sa buong mundo. Tayo man ay malayo sa Israel, ay may pagkakataon pa ring maranasan ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at ang ating patuloy na paglapit sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Sa ganitong paraan ay nagiging buhay ang ating relasyon sa Diyos saan man tayo naroroon. Ito ang nagpapaalala na ang Kanyang kaharian ay nasa loob ng puso ng mga naniniwala. Habang pinagninilayan mo ang salitang ito, ay tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya araw-araw. Ikaw ba ay naghihintay lamang ng tamang lugar o oras upang lumapit sa Diyos o ginagawa mo itong bahagi ng iyong buhay? Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pusong bukas at handang sumunod sa Kanyang kalooban. Kung hahayaan mong manguna ang Diyos sa iyong buhay, ay mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Nawa ay magsilbi itong paalala na ang Kanyang presensya ay laging malapit sa iyo saan ka man naroroon. Ikawalong salita, ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa tunay na pagiging anak ng Diyos. Sa Kanyang mga pahayag ay binago ni Jesus ang pananaw ng marami tungkol sa kung sino ang maituturing na tunay na kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi niya ito ibinatay sa lahi o pinanggalingan, kundi sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Ama. Maraming umasa na ang pagiging bahagi ng Israel ay sapat na upang matawag na anak ng Diyos. Ngunit ipinakita niya na ang tunay na sukatan ay ang puso na handang makinig at tumanggap ng katotohanan. Sa ganitong paraan ay binuksan niya ang pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa pagiging kabilang sa Diyos. Ipinahayag ni Jesus na ang tunay na ugnayan sa Diyos
ay hindi nakukuha sa tradisyon lamang, kundi sa personal na pagtanggap sa kanyang salita. Ang pagiging anak ng Diyos ay nangangailangan ng pagbabago ng puso at isipan na nakatuon sa kanyang kalooban. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng relihiyon kung walang tunay na pananampalataya sa loob. Ito ay isang hamon na suriin ang sarili kung ang ating paniniwala ay totoo at buhay. Sa ganitong paraan ay nagiging malinaw ang pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na pagsunod. Sinabi sa John 8 verse 39, "If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagiging anak ay hindi lamang sa pangalan, kundi sa gawa at pamumuhay. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na tagasunod ay makikita sa kanilang kilos na naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sapat ang pag-angkin ng pagkakakilanlan kung wala namang patunay sa paraan ng pamumuhay. Sa ganitong pananaw ay nagiging malinaw kung sino ang tunay na kabilang sa kanyang pamilya. Kapag iniugnay natin ito sa ating buhay, ay mapapansin natin na mahalagang suriin kung ang ating pananampalataya ay nakikita sa ating mga gawa. Maaaring sinasabi natin na tayo ay naniniwala, ngunit ang ating kilos ay hindi sumasalamin sa ating mga sinasabi. Ito ay paalala na ang tunay na relasyon sa Diyos ay makikita sa pagbabago ng ating ugali at desisyon araw-araw. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay dapat magpakita ng ating pananalig sa Kanya. Sa ganitong paraan ay nagiging buhay ang ating pananampalataya. Habang pinagninilayan mo ang mensaheng ito, ay tanungin mo ang iyong sarili, kung ikaw ba ay namumuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Ang iyong mga ginagawa ba ay nagpapakita ng iyong paniniwala o kabaliktaran nito? Ang pagkakataon na magbago ay laging bukas para sa sinumang handang tumanggap ng katotohanan. Kung pipiliin mong sundin ang kanyang kalooban, ay mararanasan mo ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Nawa ay magsilbi itong gabay upang mas mapalapit ka sa Diyos sa bawat araw. Ikasiyam na salita, ang panawagan ni Jesus sa pananampalataya higit sa panlabas na relihiyon. Sa kanyang mga pahayag ay malinaw na itinuwid ni Jesus ang maling akala na sapat na ang panlabas na pagsunod upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Marami sa Israel ang naging abala sa mga ritual at tradisyon, ngunit nakaligtaan ang tunay na diwa ng pananampalataya. Ipinakita niya na ang Diyos ay tumitingin, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa laman ng puso ng tao. Ang tunay na pagsunod ay nagmumula sa loob at hindi lamang sa nakikita ng iba. Sa ganitong paraan ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng isang pusong tapat at totoo. Ipinahayag ni Jesus na ang panlabas na relihiyon na walang kasamang tunay na pananampalataya ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ang mga gawaing ginagawa lamang para makita ng iba ay hindi nagdudulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Sa halip ay kailangan ng isang malalim na relasyon sa Diyos na nakaugat sa katotohanan. At pag-ibig, ito ay isang paanyaya na alisin ang pagkukunwari at yakapin ang isang buhay na tapat sa Kanya. Sa ganitong paraan ay nagiging totoo ang ating paglilingkod sa Diyos. Sinabi sa Matthew 15 verse 8, "This people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Ang talatang ito ay nagpapakita ng kalagayan ng mga taong tila malapit sa Diyos sa panlabas ngunit malayo sa Kanya sa puso. Ipinapahiwatig nito na hindi sapat ang mga salita kung walang kasamang tunay na damdamin at pagsunod. Ang Diyos ay naghahanap ng katapatan na nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao. Sa ganitong paraan ay nagiging malinaw ang pagkakaiba ng totoo at huwad na pananampalataya. Kapag iniugnay natin ito sa ating sariling buhay, ay makikita natin na madalas ay nahuhulog din tayo sa ganitong uri ng pagkakamali. Maaaring ginagawa natin ang mga bagay na panrelihiyon, ngunit hindi naman ito sinasabayan ng tunay na pagbabago sa ating puso. Ito ay paalala na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi dapat maging palabas lamang kundi isang tunay na karanasan. Ang bawat kilos at desisyon ay dapat sumasalamin sa ating paniniwala. Sa ganitong paraan ay nagiging makabuluhan ang ating pananampalataya. Habang iniisip mo ang mensaheng ito, ay mahalagang tanungin mo ang iyong sarili kung ang iyong pananampalataya ay totoo o nakabase lamang sa nakasanayan. Ikaw ba ay lumalapit sa Diyos ng buong puso o dahil lamang sa obligasyon? Ang pagkakataon na maging totoo sa Kanya ay laging bukas para sa sinumang handang magbago. Kung pipiliin mong maging tapat,
ay mararanasan mo ang mas malalim na ugnayan sa Diyos. Nawa ay magsilbi itong paalala upang piliin mo ang tunay na pananampalataya na nagmumula sa puso. Ika-10 salita. Ang pag-asa ng ganap na pagtanggap at pagkilala kay Jesus. Sa mga huling pahayag ni Jesus tungkol sa Israel ay makikita ang isang mensahe ng pag-asa na hindi kailanman nawawala sa kabila ng lahat ng nangyari. Ipinahiwatig niya na darating ang panahon na ang bayan na minsang tumanggi ay muling kikilala sa kanya bilang ipinadalang tagapagligtas. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng pag-asa na ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagtanggi kundi sa pagtanggap at pagbabalik loob. Sa ganitong pananaw ay makikita ang kabuang plano ng Diyos na puno ng awa at layuning magligtas. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pag-ibig ay hindi natitinag ng pagkakamali ng tao. Ipinahayag ni Jesus na may darating na sandali kung kailan ang pagkilala sa kanya ay magiging malinaw sa mga puso ng kanyang bayan. Ang panahong iyon ay hindi bunga ng pilit, kundi ng unti-unting pagbubukas ng kanilang isipan sa katotohanan. Sa kabila ng mahabang panahon ng pag-aalinlangan, ay darating ang sandali ng malinaw na pagkaunawa. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may sariling oras sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na plano na hindi agad nakikita ng tao. Sinabi sa Matthew 23 verse 39, "For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na darating ang panahon na kikilalanin si Jesus ng kanyang bayan. Ipinapakita nito na ang pagtanggi ay hindi ang huling kabanata, kundi may kasunod na pagkilala at pagtanggap. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa na ang mga puso ay mababago sa tamang panahon. Sa ganitong paraan ay makikita ang kabutihan ng Diyos na patuloy na kumikilos. Kapag iniugnay natin ito sa ating sariling buhay, ay mauunawaan natin na may mga panahon din na tayo ay nagdududa o nahihirapang tanggapin ang katotohanan. Ngunit ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng paraan upang tayo ay kanyang maabot at maunawaan ang kanyang layunin. Hindi niya tayo pinipilit, ngunit inaanyayahan niya tayo na buksan ang ating puso sa kanya. Sa bawat hakbang na tayo ay lumalapit, ay mas nagiging malinaw ang ating pagkilala sa kanya. Ito ang proseso ng paglago sa pananampalataya na dahan-dahan ngunit totoo. Habang pinagninilayan mo ang mensaheng ito, ay tanungin mo ang iyong sarili kung handa ka bang kilalanin si Jesus sa mas malalim na paraan. May mga bahagi ba ng iyong buhay na hindi mo palubos na isinusuko sa kanya? Ang bawat sandali ay pagkakataon upang mas makilala siya at maranasan ang kanyang presensya. Kung pipiliin mong lumapit ng buong puso, ay makikita mo ang pagbabago na matagal mo nang hinahanap. Nawa ay magsilbi itong paanyaya upang tanggapin mo siya bilang gabay at tagapagligtas ng iyong buhay. Habang patuloy nating iniisip ang mga salita ni Jesus tungkol sa Israel, nawa ay higit pang lumalim ang ating pangunawa at damdamin sa kanyang mensahe. Ang bawat aral na ating pinagnilayan ay nagbibigay daan upang tayo ay maging mas maingat at mas mapanuri sa ating sariling buhay at pananampalataya. Hindi lamang ito tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa kasalukuyan at hinaharap ng ating relasyon sa Diyos. Ang pagninilay sa kanyang salita ay parang ilaw na nagliliwanag sa madilim na sulok ng ating puso at nagbubukas ng daan tungo sa pagbabago. Ito ay paalala na ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon at kakayahan na baguhin ang ating buhay at sundin ang kanyang kalooban ng may buong puso. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa bawat pag-subscribe at pag-share, ay nagiging bahagi kayo ng pagpapalaganap ng liwanag at pag-ibig ng Diyos sa mas maraming tao. Ang simpleng aksyon na ito ay may malaking epekto sa pagbibigay pag-asa at inspirasyon sa iba na naghahanap ng gabay at kapayapaan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na maging instrumento ng Diyos upang maiparating ang kanyang salita sa mundo. Ang ating pakikilahok ay nagiging tulay upang mas marami ang maranasan ang kapangyarihan ng kanyang salita at mabago ang kanilang buhay sa kabutihan. Nawa ay ang mga natutunan natin mula sa video na ito ay magsilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay.
sa bawat desisyon at hakbang na ating tatahakin. Huwag kalimutan na ang salita ng Diyos ay may buhay at kapangyarihan na magbago sa atin kung tayo ay bukas sa pagtanggap nito. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mas mapalapit tayo sa Kanya at maranasan ang Kanyang awa at pag-ibig sa personal at makabuluhang paraan. Sa bawat hakbang ng pananampalataya ay nagiging mas malinaw ang direksyon na Kanyang ipinapakita at mas nararamdaman natin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Nawa ay patuloy tayong maging ilaw at inspirasyon sa iba, dalhin ang pag-asa at biyaya ng Diyos, at magsilbing buhay na patutuo sa Kanyang walang hanggang pagmamahal.